Magandang gabi, mga kapatid. Kung saan man kayo, ay pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita, partikular sa aklat na tinatawag na Apokalipsis. At nasa kabanatang 2 pa rin tayo, na ngayon ay pag-aaralan natin ng iglesia na tinatawag na Pergamum, the church in Pergamum. Kung meron kayong Bible at bukas ang Biblia ninyo o anuman ang gadget ninyo kung saan ang Biblia ay inyong nababasa, ay ating tignan, at kung wala, pakinggan ninyo ang ating pag-aaral. Noong nakaraang pagkakataon ay ating pinag-aralan ng iglesia sa Smyrna, kung saan ang iglesia nito ay dumanas ng katakot-takot na kahirapan dahil sa hindi niya tinatuwa ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At siya'y namuhay ng isang banal na pamumuhay at nanindigan sa katotohanan. Yan ang iglesia sa Smyrna, kaya inalintulad sa isang bunga ng isang halaman na tinatawag na mira. Ang myrrh ay parang kapag dinikdik mo yung bungang mira or you crush the myrrh itself, ang kanyang katas ay mapait pero napakabango. Ganon ang Smyrna. Naghirap siya, subalit siya ay mabango sa paningin ng Panginoon. Bagamat yan ay historically referred to the church during the height of the Roman Empire, kung saan ang mga mananampalataya ay pinaparusahan at pinapatay, pinakakain sa mga hayop, sinusunog sila, pinapatay sila sa sword, subalit sila ay hindi nila itinatwa ang kanilang Panginoon. Ganyan din ang mensahe sa bawat iglesyang namumuhay ng banal na pamumuhay, sumusunod sa Panginoon, matapat sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang sulat, "They who live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions." Taliwas sa ating pag-aaral ngayon, tinatawag na iglesia sa Pergamum. Napansin ninyo, mga kapatid, ang iglesyang ito, sa kanyang paningin siya naging masagana sapagkat uminto yung pag-uusig o persecution. For example, historically, ang church na ito ay ating makikita during the days of the Roman Empire, noong itinigil nila ang pag-uusig. Ang mga pangyayari noong panahon ng Smyrna, ang pag-uusig ay tinigil nila sapagkat naging emperador ang isang tao ng pangalan ay Constantine, at nagpropesya ng isang mananampalataya. Ang katotohanan niya ay hindi natin alam, ang Diyos lamang nakakaalam. He professed to believe in Jesus Christ, and ang tinawag niya, ginawa niya yung Christianity as the official religion of Rome. So ang panahon niya, wala na yung pag-uusig, no more persecution, and instead he declared the Christianity as the official religion of Rome. So huminto ang tinatawag na pag-uusig. Sa isang banda, masaya ang naramdaman ng mga mananampalataya. Subalit si Satanas ay marunong. Hindi siya titigil na inuusig ang iglesia at gusto niyang wasakin sa iba't ibang paraan. Sa panahon ng Smyrna ay pinag-uusig sila sa pamamagitan ng kahirapan, pinapatay ang mga Kristiyano. Subalit sa panahon ng Pergamum ay nawala yon. Kaya lang, pumasok ang mga doktrina ni Satanas, pumasok ang mga reliyon. Ang reliyon ay naging universal in scope noong panahon yan. But it is not true Christianity, sapagkat ang tunay na Kristyanismo kahit kaunti lang ay nanatiling tapat sa Panginoon.
Subalit ang bagong relihiyon na yan na nagumpisa sa Roma ay naging halo yung iba't ibang paniniwala, yung mga idolatrous practices, yung mga idolo, at nakiapid sila sa pamahalaan sapagkat nung panahon ni Constantine, siya ang leader ng Catholic Church at the same time, siya pa rin ang leader ng bayan ng Roma. So, nawala ang persecution, but persecution is still there in a more subtle way sapagkat mababasa natin ang nangyari doon. Kaya sabi ng Apokalipsis, Kabanatang 2, particularly verses 12, sabi niya, to the angel of the church Pergamum write, sabi niya, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Yung kanyang mga salita ay matalas sapagkat ang kanyang salita ang siyang sumusugat sa ating kalooban kung tayo nagkakamali ayon sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ngayon, sabi niya, I know where you live. Alam ko kung saan ka nakatira. Saan nakatira ang iglesia ito? Where Satan has his throne. Yun, kung saan ang si Satanas ay ang naghahari. Sapagkat si Satanas ang siyang Diyos ng sanglibutan ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world is Satan. And Satan now transformed into a religion. Totoo, walang persecution. But within ay mahigit ang persecution dahil sinisira nila ang katotohanan. Pumapasok kung ano-anong turo, yung pagsasamba sa idolo, at pumasok din yung mga leader ng church na ito ay makapangyarihan sapagkat sila rin ang leader sa estado sa bansa. Kaya makapangyarihan sila. Yun ang lugar na sinasabi niya, Satan's throne. Si Satanas ang siyang hari, hindi ang Panginoong Hesus. Sapagkat pumasok ang iba't ibang katuruang wala sa Biblia. Yun ang nangyari. Immorality, idolatry ay pumasok. Ganun pa man, hindi nila tinatwa ang kanilang pangalan na sila rin ay Kristiyano. Hanggang sa panahon natin ngayon, sabi niya, yet you remain true to my name, sabi niya. Sa mga katuwid, hindi nila tinatwa ang pangalan ni Kristo, kaya tawag din sa kanila Kristiyano, subalit ang kanilang pamumuhay, ang kanilang practices, ay practices ni Satanas, hindi practices ng ating Panginoon Jesus. Yan ay historically during the Roman Empire, subalit may message sa atin sa batang ngayon, maraming mga iglesia na halo-halo yung kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala. Adulterated church, adulterated truth. Kaya, yan ang gustong-gusto ng sanlibutan. Kaya dumadami ang bilang sapagkat ang gusto ng tao ay yung siya ay gawin niya ang kanyang kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Diyos. And easily man is deceived through false doctrine. Yan ang Pergamum. Although sabi niya, hindi mo pinalitan ng pangalan ko. Anong pangalan niya? Christian. Nowadays, every church is a Christian church. Kaya sabi nga ng isang Kristiyano diyan sa Amerika, sabi niya, dito sa Amerika, huwag ninyong kaagad maniwala na ang isang church na pinupunta ninyo ay Christian church. You have to analyze it, you have to see to it, yung kanyang doktrinang itinuturo, sapagkat halos ang mga church dito ay Christian ang pangalan, subalit ang katuruan ay taliwas sa katuruan ng ating Panginoong Jesus. So let us be aware, even in our days today, let us be aware. Mag-ingat tayo mga kapatid. Halos ang churches ngayon, ang pangalan ay Christian. But yung kanilang teaching ay taliwas sa salita ng Diyos. Yet you remain true to my name, sabi niya. You did not
renounce your faith. Yun. Hindi niya tinatuwa. Sa pananampalataya. Naninindigan din, sabi niya, ako'y Kristiyano, kami mananampalataya. But inside that faith is a distorted faith. Kaya napaka-husay ni Satanas na sirain niya sa loob ang iglesia. Noon sinisira niya sa labas, pinag-uusig ang mga taong nagpapahayag na sila'y Kristiyano. But now, pinupuri niya. So long as siya'y maniwala sa mga turong pumasok sa iglesia na mali na taliwas sa salita ng Diyos in form of idolatry and immorality. Yan ang professing church. Ngayon, ang professing church ngayon ay mayaman. Materially, mayaman siya. Hindi ka pareho ng church, every church of Jerusalem nang sabihin ni Peter sa isang lumpo, ginto at pilak wala ako. Subalit ang nasa akin ay ang Panginoong Hesus at sa kanyang kapangyarihan, tumindig ka, tumindig ang lumpo. Nowadays, the church is wealthy, but has no power. Wala siyang kapangyarihan, kagaya ng unang panahon. So, hindi mo tinatwa ang pangalan ko. Kahit nung panahon ni Antipas, alam niyo si Antipas, hindi ko alam masyado ang kwento ni Antipas. Ang alam ko siya'y nanindigan sa pananampalataya. So nang sabihin nanindigan si Antipas sa katotohanan at siya'y tunay na Kristiyano, etong church na ito, bagamat hindi siya ngayon kay Antipas, ganoon pa man, sinasabi niya na siya rin ay Kristiyano. Hindi ba ganyan ang panahon natin ngayon? Everything is Christian. Subalit sa loob niyan ay hindi kagaya ng paninindigan ni Antipas. Noong panahon nila, merong isang taong nanindigan. Hanggang sa panahon natin, merong ilang tao na sa gitna ng maling katuruan, sa gitna ng kapangyarihan ng professing church ngayon, merong ilan na nanindigan sa katotohanan. Kaya Christianity hindi totoo. That Christianity boom sa ating bansa. The Philippines is the Christian nation. Yan ang nangyayari. Subalit, iyan ay nominal lamang mga kapatid. Pangalan lamang. Subalit ang katotohanan ng Christianity ay yung buhay na banal, yung buhay na sumusunod sa katuruan ni Kristo, yung buhay na andang mamatay paalang-alang sa kanyang paninindigan sa katotohanan na sinasaad ng Panginoon sa Biblia. Today, the church is blinded materially. Puro material lang ang inaatupag ng iglesia ngayon. Ang Panginoon, ang kanyang salita, ay hindi inaasikaso. They don't have any spiritual desire today. They are married to the world. Yan ang Pergamum. So sabi niya, you did not renounce your faith in me. Not even in the days of Antipas, my faithful witness who was put to death. No? Pinatay siya. Saan siya pinatay? In your city, where Satan lives. Yon. Pinatay siya ng majority church ngayon, yung mga church na makapangyarihan. During the Dark Ages, mga kapatid, sa kasaysayan natin, mababasa natin na pinapatay ang mga Kristiyanong naninindigan sa katotohanan. Sinong pumapatay? Yun ding taong sinasabi nila na sila'y Kristiyano. Ayaw nila ang isang Kristiyanong naninindigan sa katotohanan. Binawal nila ang pagbabasa sa Bible, kundi ang binigyan lang karapatang makaalam sa Bible yung kanilang mga leader. At ang kanilang mga leader ay parang inaalipan nila ang mga member. That is why many Christians today are slave to their own religion, slave to the teachings of their own religion. Bakit? Dahil hindi nila binubuksan, hindi nila dinadalangin sa Panginoon na buksan sana ang mata nila sa katotohanan. At kapag ang katotohanan ay ang ating mga mata ay nabukas sa katotohanan, hindi maaring hindi natin makita ang katotohanan
at hindi natin maaring hindi sundan ang katotohanan at ialis ang maling turo na tinuturo sa atin. We have to turn our back to false teachings when we will be enlightened to the truth of God. Iyan ang ilan mga Kristiyano kahit sa panahon natin ngayon, konti lang ang mga tunay na mananampalataya. So, isa pang bagay na sinabi sa kanya, sabi niya, meron akong bagay na hindi nagustuhan at meron akong bagay laban sa iyo. Ano yung sabi niya? Na hanggang ngayon ay sinusunod mo ang turo ni Balaam. Now, ano yan? If you want to study the life of Balaam, ay nasa 3 chapters ng Book of Numbers from 22, 25, and so on. Basahin ninyo. Si Balaam ay nagpahayag ng isang propeta. Si Balaam ay nagpahayag ng isang lingkod ng Diyos. Subalit, ang buhay niya ay taliwas sa kanyang pagpapahayag sapagkat siya ang naging dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nag-asawa sa mga di mananampalatayang kababaihan at siya ang dahilan kung bakit ang immoralidad or immorality, yung tinatawag na sexual perversion, ay pumasok sa bayan ng Israel. Yon si Balaam. So sabi niya, nevertheless, I have few things against you. Verse 14 ng chapter 2, Revelation. There are some among you who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin, that they ate food sacrificed to idol and committed sexual immoralities. Anong itinuro niya? Una, ang pagsamba sa idolo, food offered to idols. Hindi lang pagsamba, kundi yung mga piyesta na inuukol sa mga idol. Iyon ang umpisa ng nangyaring yan. They venerated saints. At sila'y ang kanilang mga piyesta at pagtitipon ay inaalay nila sa mga santo. Iyon ang tinuro ni Balak. At hindi lang yan, kundi ang immoralidad. Kagaya sa panahon natin ngayon, immorality ay parang normal na lang sa mga tao. The sanctity of marriage ay wala na. They can marry 1 time, 2 times, 3 times. Wala na yung sanctity of marriage. Instead of marriage, ang pangalan ngayon ay live-in. Wala na. So, every church today, every church sa Apocalypse, although historically they exist in a certain period of time, but the message is always applicable to all churches, including sa panahon natin ngayon. Kaya napakaganda at napaka-importante na basahin natin ang Apocalypse na sabi nga sa chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa sa aklat na ito. Sapagkat through the revelation, God is revealing us what is the church and what happened after the church. And yung great tribulation up to the last days and eternity ay mababasa natin sa aklat ng Apocalypse. Kaya basahin ninyo ito. So, nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teachings of Balaam, who taught Balak, ito hari, to entice the Israelites to sin. Anong sin? That they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Hindi ba ganyan ang nangyayari sa ating churches ngayon? Church leaders who profess themselves to be called reverend, to be called eminence, to be called holiness, but immorality is within that professing church. Even if you read the history, during the Dark Ages, makikita ninyo ang mga kasalanan ng professing church. Likewise, sabi sa verse 15, you also have those who will hold the teachings of Nicolaitans. Now, ang salitang Nicolaitan, ayon sa mga Bible scholar, ay yung parang yung mga nangunguna
ay tinitingalang mataas kaysa mga inaaralan. Para bang somebody sila. Parang they distinguish themselves from them. They are higher ups na nila. Nawala sa Bible, mga kapatid. That's why I firmly believe that there is no one-man rule in the church. There must be plurality of leaders. Now we call them elders. Sila ang nangunguna sa iglesia. Yung salitang pastor, salitang evangelist, teachers, those are spiritual gifts, mga talents na ibinigay ng Panginoon sa mga elders or sa mga kapatiran. But there is no one-man rule or one-man ministry in the church. Iyan ang hindi nakikita. Even the Christian church today, hindi niya nakikita yon. Nasanay sila sa one-man person. Siya lahat ang gumagana, siya lahat ang tinitingala. Sila'y nakikinig lang at inahanda yung sweldo niya bawat buwan. This is not what the scriptures. These are all foreign to the scriptures. So sabi niya, likewise you also have those who hold the teachings of the Nicolaitans. Hanggang ngayon, ang Nicolaitan na ito ay nakikita natin sa mga churches. It's hard to believe, even among the professing Christian church today, na there is not one-man ministry, but there are plurality of leaders. Yun ang hindi kayang unawaan, sapagkat ang laman ay gusto niya na siya matanyag, gusto niya na siya will be lift up over others. Kaya yung mga leaders ng churches today, one-man leadership, very proud sila. Instead ng Panginoon ang siyang itinataas nila ang kanilang sarili. Nakalimutan nila ang sinabi ni Juan John the Baptist, na ang sabi niya, the Lord ay dapat ang itaas. He must increase, sabi niya. And I must decrease. Dapat itaas siya. At ako'y dapat ibaba. Which is taliwas na nakikita natin ngayon sa mga professing leaders of the church. So, ano sabi niya? Repent, therefore. So, magsisi ka. Yun ang lahat na sinasabi sa mga churches. From the church of Ephesus up to the Laodicean church, palaging binibigyan ng Panginoon sila ng pagkakataon. Sumisi ka, magsisi ka. There's always room to repent, to turn about and face God at talikuran ang kamalian. God is always ready sa isang tao kung siya magre-repent at talikuran niya ang maling niyang gawain. But the church today, hindi naririnig ang Panginoon. Na makikita natin sa Church of Laodicea, he is knocking at the door, but nobody hears him. He is knocking to enter. He is knocking to heal the church, but nobody is hearing because they are deaf, caused by the luxuries of the world and the flesh. Caused by ambition, worldly ambition, that even true believers sometimes ay meron nito, mga kapatid. Kaya maging aware tayo. Repent, sabi niya. Otherwise, sabi niya, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. Ang kanyang kapangyarihan ay ang kanyang salita. Sapagkat ang salita niya ang siyang mag-aatol sa atin sa huling araw. My word shall judge you in the last days, sabi ng Panginoon. Sila magsasabi sa ating kaparusahan kung hindi tayo magsisisi. Especially tayo na once were enlightened by the word but now turn our back to the truth. Yon ang sinasabi niya. At sino bang may tenga, sabi niya. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
Na bakit palagi niya sinasabi yan? Every message na kanyang sa 7 churches of Asia, every message ay punctuated by those who have ears, let them hear. Ang gusto niya sabihin, maraming taong may tenga pero hindi nakikinig. Or nakikinig man sila, dadaan sa kanang tenga, lalabas din sa kaliwang tenga, wala silang naintindihan. Because they are not serious. And we will never understand the depth of God's Word if we are not serious to hear and to read it. Tandaan ninyo yun. Because the Word of God ay hindi galing sa kaisipan ng tao. They are so deep because they are revelations from God. The Bible is a revelation from God. At ang nakakaunawa lang ay yung taong handang isuko niya ang buhay niya sa Diyos. Kabukas niya ang kanyang puso kay Kristo. At anyayahan niya sa pananampalataya na siyang maging Panginoon ng kanyang buhay at tagapagligtas. At siya'y magsisi sa lahat ng kanyang pagkakasala at handang sumunod sa Panginoon sa mga sinasabi niya. So whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. And to one who is victorious, sino mang magtatagumpay sa kanyang dating gawa, I will give some of the hidden manna. I will give also that person a white stone with a new name written in it, known only to the one who receives it. Napakahirap unawain. Subalit itong mana ay walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Is the bread that came down from heaven to give life to the world, and is the bread that enlightens us in our way. So sabi niya, I am the bread that came down from heaven to give life unto the world. Tapos sabi niya, I am the bread of life. He that followeth me shall not hunger and shall never thirst. He is the sustainer of life. So ang gusto sabihin, maunawaan natin ang katotohanan ni Kristo. Hindi natin maaaring maunawaan unless we repent sa ating mga kasalanan. Kaya yung mga professing church na yon, if we will not repent sa ating ginagawa, we will never come to know Christ. Kaya maraming churches ngayon na hindi man nagbabasa ng Bible, hindi nila naintindihan. And they are interpreting the Bible in their own way, not in the way of God. Because the Bible, the natural man, receiveth not the things of the Spirit of God, sabi ng 1 Corinthians 2:14. They are only foolishness to him. Subalit, yan ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu na nasa bawat mananampalataya ang siyang nagtuturo sa atin sa tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. So sabi niya, iyon ang mana ang ating Panginoon. We will never understand. Sabi niya, tingnan niyo, no? I'll give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written in it, known only to the one who receives it. Di ba ang ating Panginoon ay naunawaan lang ng tunay na Kristiyano? Ng tunay na Kristiyano na inuunan niya sa kanyang buhay. Hindi inuunang mahal niya sa buhay, kundi inuunan niya sa Kristo. Unless Christ will be first in our lives, unless we surrender and immerse ourselves in Jesus Christ our Lord, sino siya? That answer ay yung sinasabi niyang, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it only, known only to the one who receives it. So, ang Panginoong Jesus, sino ba siya? Kung minsan, ang ating pangunawa sa Kanya very superficial lamang. We do not know the depths of Christ because we are too busy with the world, yung pangangailangan natin sa buhay, yung ating mga, ang kapakanan natin sa buhay. Pasyado tayong nakasubsob doon. That is why ang ating Panginoon hindi una sa buhay natin. And we will never understand and never taste the joy of understanding the mystery of Christ unless we put Him first in our lives.
mga kapatid. So, mag-pray tayo muli, mga kapatid. Dakila naming Ama, salamat po muli sa inyo. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa aming Panginoong Yesus na naway makilala namin siyang lubusan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at iyong salita. At amin pong dalangin na tulungan mo kaming manindigan sa gitna ng sanglibutan ito na madilim, makasalanan. At tulungan mo kaming santabi ang mga problema ng aming sarili, ng aming laman. Turuan mo po kaming ikaw lamang ang aming asahan sa oras ng aming pagsubok sa buhay. Pagpalain mo po kami ng naway hanggang ikaw ay dumating, ay mamuhay kami na alinsunod sa iyong salita at manindigan sa aming pananampalataya, handang ipangaral ang aming Panginoon sa gitna ng walang desire sa spiritual things ang maraming tao sa panahon namin. Tulungan mo po kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.